الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-28 hadith. Al-Hadith al-Thamin wal-Ashrun. An Abi Najih, ang hadith na ito ay ang nag-ulat dito ay si Abi Najih, na ang kaniyang tunay na pangalan ay si Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Qal, sinabi ni Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'adhatan, pinayuhan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng payo, wajilat minhal qulub, na natakot ang mga puso dahil sa payo na yun, wa dharafat minhal uyun, at napaluha ang mga mata dahil sa payo na yun. Faqulna, sinabi namin, Ya Rasulullah, o propeta, kaannaha mau'adhatu muwaddi', parang ang payo na ito ay payo ng isang tao na nagpapaalam. Fa'awsina, payuhan mo kami, Ya Rasulullah. Qal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Ang ipapayo ko sa inyo ay matakot kayo sa Allah, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang tinatawag na pagkatakot kay Allah ay ang pagsagawa ng kaniyang mga ipinag-utos sa pangunguna ng mga fardu, mga obligation na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga alipin, at pag-iwas ng kaniyang mga ipinagbabawal. Ito ang tinatawag na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit lahat ng parte ng katawan ay mayroong ipinag-utos ni Allah sa kaniya at mayroong ipinagbabawal ni Allah sa kaniya. Kagaya ng mata, ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mata ay tumingin sa mga mabubuting bagay at gamitin sa pagsasaliksik ng kaalaman sa mga bagay na makakabuti sa isang tao dito sa mundo, lalo-lalo sa kabilang buhay. Ganon din ang dila, na mayroong ipinag-utos ay mayroong ipinagbabawal sa isang dila. Ang ipinag-utos sa dila ay magsalita ng tapat at huwag magsinungaling, mag-utos ng kabutihan at magpigil ng mga masasamang gawain. Ganon din ang puso, na mayroong ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa puso at mayroong ipinagbabawal. Ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala halimbawa sa puso ay ang pagmamahal kay Allah, pagmamahal sa propeta, pagmamahal sa mga mu'min. Ang ipinagbabawal naman sa puso ay ang
pagyabang, ang pagmamaliit sa kapwa, ang lahat ng uri na tinatawag ng shirk. Ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal. Ganun din sa paa at sa kamay. Mayroong ipinag-utos at mayroong ipinagbabawal. Dahil dito ang tunay na takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay alamin ng bawat isa sa ano ang ipinag-utos ni Allah sa bawat parte ng kaniyang katawan, ano ang kaniyang ipinagbabawal sa kanya, ano yung dapat na isagawa ng isang tao, ano yung dapat na iwasan ng isang tao. Ito ang tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay alam niya ang lahat ng bagay na nasa isang tao. Alam niya ang lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao, ginagawa ng kaniyang puso, ginagawa ng kaniyang mata, ginagawa ng kaniyang kaisipan, ginagawa ng kaniyang dila. Dahil dito, ito yung dapat na bantayan ng isang tao upang maisagawa niya ang tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang unang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, usikum bitaqwallah. Pangalawa, was-sam'i wat-ta'a. Pangalawang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pakikinig at pagsunod. Pakikinig sa mga pinuno, pagsunod sa mga pinuno, pakikinig sa mga nakakataas sa atin, mga leaders, sa mga magulang. Ito yung kabilang sa payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, ang ating mga pinuno, dapat na pakinggan natin sila, dapat na sumunod tayo sa kanila. Kahit ang kanilang ipinag-utos ay hindi sang-ayon sa ating mga kagustuhan, kundi kinasusuklaman ng ating mga sarili. Mahirap sa ating mga sarili ang kanilang ipinag-utos o kaya ang kanilang ipinagbabawal. Dapat na sumunod tayo sa kanila. Maliban lamang kung ang kanilang ipinag-utos sa atin ay ang mga bagay na labag sa kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, labag sa utos ng Islam. Maliban lamang kung ang kanilang ipinagbabawal sa atin ay labag sa kagustuhan ni Allah, labag sa ipinag-utos ng Islam. Sa ganitong sitwasyon ay hindi tayo dapat sumunod sa kanila. Dahil ito ay ipinagbawal sa atin na sundin ang isang nilalang sa pagsuway, paglabag sa kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito lamang ang ating tinitingnan sa kanilang mga ipinag-utos at ipinagbabawal. Hindi ang dapat na tinitingnan natin ay ang ating mga kagustuhan. Sang-ayon tayo ba sa kanilang ipinag-utos? Sang-ayon ba doon ang ating mga sarili o hindi? Hindi ito ang ating tinitingnan sa pagsunod sa mga pinuno, mga pagsunod sa mga leaders. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasira ikhtilafan kathira. Kahit ang naging pinuno sa inyo ay ang alipin, dapat pa rin tayo sumunod kapag ito ay naituring na isang pinuno sa isang misyon, isang grupo, sa isang pamayanan. Hindi tinitingnan ang kaniyang antas ng kaniyang angkan, ang kaniyang power, ang antas ng kaniyang kahit ano. Hindi dapat dito tinitingnan ang isang taong pinuno kapag ito ay naituring, na-appoint, na
isang pinuno sa atin ay hindi natin dapat tingnan sino siya, saan galing siya, ano ang kaniyang angkan, kundi obligado sa atin na sumunod tayo sa kanya. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum, katotohanan sino man ang mamumuhay na kabilang sa inyo sa pagkatapos ng aking pagkamatay o kaya pagkamatay ko, sino man ang mamumuhay sa inyo, ibig sabihin sino man ang hahaba ang kaniyang umur o kaya edad sa inyo, kabilang sa inyo, ay makikita niya. Fasayara ikhtilafan kathira, sigurado na makikita niya ang pagsusuwayan, ang matinding pagsusuwayan ng mga tao. Matinding pagkawatak-watak ng mga tao. Fa'alaykum bisunnati, pero kapag nangyari ang pagsusuwayan ng mga tao, pagkawatak-watak ng mga tao, kahit saan sila nagkawatak-watak, sa pananaw, sa gawa, sa pagnanasa, sa mga objective, mga ahdaf, kahit saan sila nagkakawatak-watak, nagsuswayan. Sa ganitong panahon, sa ganitong sitwasyon, ang obligado sa inyo na panghawakan ay ang aking sunnah. Fa'alaykum bisunnati. Huwag kayo sumunod kahit sino man sa mga oras na yon na nagkakawatak-watak sila sa pananaw, sa gawa, sa goal, sa ahdaf. Huwag kayo sumunod kahit sino man. Ang panghawakan ninyo, ang alamin ninyo, ang sunnah ko, yun ang hawakan ninyo. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, at ang sunnah ng mga khulafa na nasa tuwid na landas, nasa gabay sila, nagabayan sila. Sino ang mga khulafa na ito? Ang mga khulafa na ito ay si Abu Bakr at si Umar at si Uthman at si Ali radhiyallahu anhum. Ito ang mga khulafa. Sila ang nangunguna sa mga khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Ibig sabihin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kaniyang ipinag-utos upang alamin, upang panghawakan, ay ang mga ginawa ng mga khulafa ar-rashidin, si Abu Bakr, si Umar, si Uthman, si Ali. Dahil ang kanilang mga ginagawa ay nasa tuwid na landas. Hindi sila lumihis mula sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila lumihis mula sa tuwid na landas. Addu alaiha bin nawajid. Kagatin ninyo ang sunnah ko at sunnah ng mga khulafa rashidin ng napakalakas na pagkagat. Ikagat ninyo sa aking sunnah upang hindi ninyo mabitawan ang mga pangil ninyo. Kagatin ninyo sa pamagitan ng mga pangil. Ibig sabihin, hahawakan natin ng napakahigpit na paghawak upang hindi natin mabitawan. Sa oras na magsusuwayan ng mga tao, magkakawatak-watak ng mga tao, sa kahit saan sila nagkakawatak-watak, dapat huwag natin mabitawan ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil kapag nabitawan natin ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mapapahamak tayo. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, at iwasan ninyo ang mga bagong gawain. Iwasan ninyo ang mga bagong gawain. Ano yung mga bagong gawain na tinutukoy dito? Ang mga gawain na isinali sa Islam, ipinasok sa Islam
na walang basihan mula sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa Quran. Dahil ang Islam ay bago mamatay, bawian ng buhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay naganap na, nakumpleto na. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hindi na dapat madagdagan, hindi na dapat masingitan dahil bago mamatay ang propeta, bago bawian ng buhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginanap, kinumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam na ito. Dahil dito ah, ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang mga umma na iwasan ang lahat ng mga bagong gawain na ipapasyok, isisingit sa Islam. Fa inna kulla bid'atin dalalah, dahil katotohanan lahat ng tinatawag na bid'ah na isiningit, ipinasyok, isinali sa Islam ay lahat ito kaligawan. Wa kullu bid'ati fa inna kulla bid'atin dalala. Kasi kapag mayroon tayong isinisingit, ipinapasok sa Islam, ay nangangahulugan na hindi tayo naniniwala, hindi natin pinaniwalaan ang sinabi ng propeta at sinabi ni Allah na kinumpleto ko ang agama ninyo. Kapag mayroon tayong isinisingit, ipinapasok sa Islam. Parang sa paniniwala natin ay hindi pa kumpleto ang Islam. Pinagsinungalingan natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo naniniwala na ang propeta ay ipinarating niya sa atin ang lahat ng bagay na makakabuti sa atin dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Hindi tayo naniniwala na ang propeta ay ipiniliwanag niya sa atin ang lahat ng makakasama sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dahil dito gumagawa tayo ng mga bagay na ipinapasok natin, isinasali natin, isinisingit natin sa Islam. Dahil dito mahigpit na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga bid'ah na tinatawag. Ang hadith na ito ay niulat ni Abu Dawud at si Tirmidhi, at sinabi ni Al-Imam at-Tirmidhi na ang hadith na ito hadithun hasanun sahih, ang hadith na ito. Hanggang dito lamang mga kapatid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.